Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. O mga kabunyog, mga kababayan, mainit na balita ngayon, papalitan daw ni Charo Santos si Cristina Frasco bilang Department of Tourism Secretary. Ano yan ha? Matindi yan kapag nangyari yan. Ibig sabihin yan, talagang nilaglag na ang Frasco at ang Garcia ng Cebu. Alam naman natin na si Duke Frasco, yung asawa ni Cristina Frasco, ay sinibak na bilang deputy speaker kasi hindi sumuporta kay Martin Romualdez. Pinaalis doon sa kanyang opisina. O ngayon, pero siyempre si Cristina Frasco, na asawa ni Duke Frasco, secretary ng DOT. Pero ngayon, ito na naman ang balita. Sisibakin daw si Frasco, si Cristina, kasi wala daw nagagawa. Pero sa tingin natin, hindi lang yan dahil mahina ang DOT. Dahil na yan sa politika. Kasi lumalaban na talaga si Frasco kay Romualdez eh. Mukhang hinihiling ngayon sa gabinete na alisin din si Cristina Frasco. Ito nga ang ating puntuhan, mga kabunyog, mga kababayan. Si Cristina Frasco, Garcia yan. Garcia sa pagkadalaga. Ang ina niyan, si Gwen Garcia. Ang asawa ni Cristina Frasco ay si Duke Frasco, isang malaking politiko sa Cebu Province. Si Gwen Garcia, yung ina niya, ay gobernadora dati ng Cebu. Pero si Duke Frasco, yan ay congressman at hawak nila ang politika ng liluan ng Cebu. Ngayon, na mag-asawa itong si Duke Frasco at si Cristina Frasco. Nang maupo si PBBM, ginawang sekretary ng DOT si Cristina Frasco. At kanang kamay naman, isa sa mga deputy speaker sa Kamara, si Duke Frasco. Ang problema, natalo si Gwen Garcia sa Cebu bilang gobernadora. Ikinabigla ng marami yon. Natalo kay Pambari 4. Si Pambari 4, Duterte yan, kandidato ng Duterte. Pero ang sinisisi ng kampo ng Frasco at ng Garcia, natalo daw si Gwen Garcia dahil kay Romualdez. Kasi pinaghahandaan na daw ng Romualdez na tatakbo sa 2028 si Yeda bilang gobernadora ng Cebu. Si Yeda ay asawa ni Martin Romualdez, taga Cebu. Kaya ang plano daw talaga, talunin na si Garcia ngayon. Pag natalo ngayon sa 2028, ang lalaban na si Yeda Romualdez. Kaya lang, hindi naman, ang sabi naman ng kampo ni Romualdez, hindi totoo yan. Walang plano si Yeda na tumakbong gobernadora ng Cebu Province. Pero, siyempre, hindi naniniwala ang pamilya ng Garcia at ng Frasco. Talagang tinitingnan nila na si Romualdez ay kalaban na nila. Sa katunayan, sa eleksyon ng pagka-speaker ng Kamara, isa sa mga nakikitang lalaban sana si Duke Frasco. At susuportahan, nung bandang huli, nang hindi natuloy si Duke Frasco, susuportahan sana nito si Albi Benitez o kaya si Toby Chanco. Itong tatlo ang kalaban ni Romualdez sa House. Mga kasamahan nila sa administrasyon, pero hindi siya suportado bilang speaker. Si Duke Frasco, Toby Chanco at saka Albi Benitez. Pinaalis ngayon bilang deputy speaker, tinanggalan ng opisina itong si Duke Frasco. Kaya matindi na yung away ng Romualdez at saka Frasco. Kaya lang yung asawa ni Duke Frasco, secretary ng DOT. Ngayon, biglang nag-press con ang mga kongresista, yung mga kakampi ni Martin Romualdez. Sabi nila, dapat piyasa ng budget ang Department of Tourism kasi palpak, wala naman daw nagagawa, non-performing. So ngayon, may mga nananawagan na palitan na sa pagka-sekretary ng DOT si Cristina Frasco. Siyempre, ang pinag-iisipan niya na nasa likod niyan, kampo ni Romualdez. Ngayon, pinufloat yung pangalan ni Charo Santos Concio. Yung sa ABS-CBN, yung artista. Pero kapag inalis si Cristina Frasco, at kung totoo nga yan, wala na. Ibig sabihin, yung Frasco at Garcia ng Cebu, talagang kalaban na ng Romualdez. Ang tanong, kapag ba ganyan ang nangyari, baka humiwalay na rin sa Marcos ang Garcia at ang Frasco.
Kapag nagkaganyan, malaking ano yan, pwersa yan sa Cebu. Kaya lang, saan naman pupunta sila Garcia at Frasco? Hmm? At saka, ang kalaban ng Garcia at Frasco doon ay Bari 4, tao ni Duterte yun. Anyway, umiinit ang politika ng Cebu. Talagang tumitindig itong si Frasco na kalaban niya ang Romualdez. Sa tingin natin, itong mga napapabalitang papalitan si Cristina Frasco bilang DOT Secretary nito ni Charo Santos ay bahagi ng away na yan ng mga Frasco at ng Romualdez. Hindi natin alam kung maapektuhan yan yung alyansa sa Marcos. Kasi si Cristina Frasco, dating spokesperson ni Sara yan. Spokesperson ni Sara yan nung panahon ng kampanya. Kasi ang Garcia at Frasco ng Cebu ay suportado ang Marcos Duterte, yung unity team. Nung nag-away ang Marcos Duterte, sumama ang Frasco at ang Garcia kay Marcos kaysa kay Duterte. Pero hindi maganda ang relasyon ng Garcia at ng Frasco kay Romualdez. Kay Marcos okay. Pero syempre, hindi naman papayag si Romualdez na ganoon. Kaya itong mga balibalita na papalitan si Cristina Frasco bilang DOT Secretary, papalitan ni Charo Santos, mukhang galaw ito ng kampo ni Romualdez. Ang tanong, tatanggapin kaya yan ni Marcos, ni PBBM? Kapag tinanggap yan, ibig sabihin yan, distansya na ang Frasco at Garcia ng Cebu sa Marcos at Romualdez. Kaya mabigat na desisyon yan kay Marcos kapag tinanggal niya si Cristina Frasco bilang DOT Secretary. Talagang ano na yan, hiwalay na ang Frasco at Garcia mula sa Marcos at sa Romualdez. Or pwedeng galaw lang naman yan ng Romualdez pero hindi naman sasang-ayunan ni Marcos. Ano mga kabunyog? Mainit na, no? Mainit na ang politika. Okay, sige mga kabunyog, yan ang ating punto diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.